The Boss Husband. Credit to the author. 831 hanggang 40. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ang kwentong ito ay rated SPJ. Striktong patnubay sa mga walang jowa. Ito ay bawal din sa bata at matatandang walang asawa. Hindi mapakali si Justin na pigilan siya at pinanood. Bagamat ang pagpatay ni Brayden sa sarili niyang angkan ay isang hindi maiisip na halimaw, hindi ito isang punto ng pag-aalala para kay Justin. Sa katunayan, natutuwa si Justin na hindi niya kailangang gawin ito ng mag-isa. Ngunit naguluhan si Justin. Aaminin ko na mas baliw ka kaysa sa inaasahan ko. Pero bago tayo magsimula, maaari ko bang tanungin kung bakit mo ako naisip ang gawing target? Nagtaas ng kilay si Brayden. Bakit mahalaga? Talaga, ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa iyong buhay sa puntong ito, sagot ni Justin. Humagalpak ng tawa si Brayden. Ikaw. Naniniwala ka ba talaga na matatalo mo ako? Natahimik si Justin at naghintay ng sagot ni Brayden. Tumigil sa pagtawa si Brayden at sumagot sa boses na may halong kamandag, sa palagay ko kaya kong sabihin sa iyo. Sa simula, masakit ka ngunit wala nang iba pa. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napagtanto ko na mayroon kang isang bagay na hindi sa iyo. At lagi kong nakukuha ang gusto ko. Anong bagay? Kumunat ang noo ni Justin. Ang bato ng Diyos. Hindi, wala na ako nito. Hindi mo kailangang malaman. Si Brayden ay tumawa ng masama. Tandaan mo lang ito, ang iyong kamatayan ay magiging patunay na ako ang nag-iisang may-ari ng universo. Ako ang pinakamalakas na tao sa mundo. Hindi ko sinabi ni minsan na ganoon ako kalakas. Ngumisi si Justin. Ngunit ang ilang mga tao ay tila ganoon ang iniisip. WHO. Masyado kang nagsasalita. Itinaway ni Brayden ang kanyang mga kamay sa inis. Hindi na mahalaga kung patay ka na, di ba? Isang misteryosong kapangyarihan ang pumaligid sa katawan ni Brayden at bumangga sa espasyo sa kanilang paligid. Nagsimula itong mapunit ang espasyo sa pagitan nila na nagdulot ng lahat ng uri ng pagbaluktot. Mukhang ang lugar sa paligid ng Yanplan Estate ay naging mga fragment na gumagalaw ng sunod-sunod. Nararamdaman ni Justin na ito ang parehong uri ng kapangyarihan na taglay ng clone ngunit sa mas malaking sukat. Sigurado akong nakipag-ugnayan ka sa aking mga nilikha sa nakaraan. Kaya't pakiusap, I enjoy ito habang tumatagal. Tumawa ng histeryoso si Brayden habang umaakyat siya kay Justin na parang kidlat, itinutok ang kanyang unang karapatan sa puso ni Justin. Alam ni Justin na sa hindi maayos na magkatulad ng mga espasyo, ang mga batas ng espasyo ay hindi maaaring gumana tulad ng normal. Sa madaling salita, sapat na ang mahiwagang kapangyarihang ito para supilan ang isang Diyos. Ngunit hindi pinaplano ni Justin na gamitin ang kanyang special powers noong una. Itinaas niya ang kamay at sinalo ang paparating na kamao ni Brayden. Ang Heaven and Earth Restoration Energy ay bumabalot sa katawan ni Justin na parang isang kalasag. Kasabay nito, pumarap ito sa misteryosong kapangyarihan. Bang! Sunod-sunod na shockwave ang dumaan sa lupa na sinisira ang lahat ng nangyari. Dumagundong ang lupa at bumagsak ang ari-arian ng angkan ng Yan sa ilalim ng matinding pressure. Nagulat si Justin nang malaman na mas malakas si Brayden kaysa sa inaakala niya. Ang kanyang kapangyarihan ay tila walang hangganan. Nagpatuloy si Brayden sa pag-atake nang hindi gumana ang unang pag-atake. Ang mahiwagang kapangyarihan ay humahampas na parang machine gun, dahan daw ang ibinaba ang kalasag ni Justin. Si Justin ay kapantay ni Brayden, ngunit ang kapangyarihan ay maaaring makapagpabagal sa kanyang katawan sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang daloy ng dugo na nagpabagal sa kanyang mga paggalaw. Ang masama pa, nararamdaman ni Justin na ang kanyang Heaven and Earth Restoration Energy ay dinaig ng mahiwagang kapangyarihan. Sinubukan niyang lumaban ngunit paulit-ulit na nabigo. Nakahanap si Brayden ng butas kay Justin at inihagis niya ang kanyang kamao na puno ng mahiwagang kapangyarihan palabas na may kasamang dagandong dama po sa dibdib ni Justin. Pow! Ang katawan ni Justin ay lumipad na parang cannonball at pumailan lang sa hangin. Itinulak niya ang sarili sa lupa at sinubukang bumagal.
Ngunit bago pa siya makatayo, sumugod si Brayden ng flying kick. Ang resulta ay ang katawan ni Justin ay hindi nakapag-react at nakatanggap ng suntok. Sinubukan ni Justin na harangin ang suntok gamit ang dalawang kamay ngunit napakahirap nitong tiisin. Pog! Sa isang daing, si Justin ay sinipa sa hukay ng malakas na kapangyarihang mapanirang. Binaliktad ni Brayden ang kanyang katawan at lumipad sa himpapawid, puno ng pananabik at pang-aalipusta ang kanyang mukha habang siya ay tumawa ng hysterical. Ha. Tama lang ba ang tama mo? Bakit? Nanghihina pagkatapos ng kaunting sipa. Ibaba na sana ni Justin ang kanyang mga kamay nang si Brayden ay lumipad pababa para tapakan siya. Dahil sa mapanirang kapangyarihan, kinilig si Justin. Pow-pow. Lumipad palabas ng hukay ang mga bato at mga labi na tila dumbbell ang laki. Si Justin ay dumanas ng panibagong pag-atake dahil hindi niya makontrol ang kanyang paggalaw. Lumuhad siya sa isang tuhod para patatagin ang kanyang katawan. Humihingal si Justin habang pinupunasan ng kanyang mga kamay ang sulok ng kanyang bibig. Nakatikim siya ng bakal. Isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman. Bago ito, hindi man lang siya nadyugo sa laban nila ni Poseidon. Ngunit ngayon, nasaktan siya ng mahiwagang kapangyarihan. Nakita rin ito ni Brayden at napangisi siya. Pluto. Anong biro? Langgam ka lang na kahit ako ay kayang patayin sa isang pisil lang. Akala ko magtatagal ka pa. Ni hindi ka karapat-dapat na maging kalaban ko. Si Justin ay nanginginig na tumayo mula sa hukay na nakayuko, nananatiling tahimik na parang wala siyang narinig. Narito ang payo ko para sa iyo. I-issue ko ang aking clone offer. Maging alipin ko at baka hayaan kitang mabuhay. Bumaba si Brayden mula sa himpapawid at binigyan ng isang side eye si Justin. Naku, bago ko pa makalimutan, marami ka namang manliligaw, di ba? May naisip lang akong gamit para sa kanila. They can mate with my clones. That way, you can watch as your lovers and my clones make love to each other for the rest of your days. Ha. Umalangaw-ngaw sa paligid ng mga guho ang kanyang hysterical na tawa, na para bang sinabi niya ang pinaka-nakakatawang biro sa mundo. Si Justin ay tila nakatayo sa isang itim na anino. Isang malakas na hangarin na pumatay ang tumutulo mula sa kanya na parang itim na tinta. Bahagyang kumunat ang noo ni Brayden nang mapansin niya ito ngunit piniling huwag na lang pakialaman. Mukhang may natitira ka pang kaunting laban sa iyo. Halika na, tingnan natin kung ano ang mayroon ka. Nanginginig ang katawan ni Justin sa pananabik. Dahan-dahang itinaas ni Justin ang kanyang ulo, nananatiling walang ekspresyon habang ang kanyang itim na iris ay nagsimulang mamula. Si Brayden ay nasa ilalim ng pagpapalagay na ito ay magiging isang madaling panalo. Pero ngayon, hindi na siya masyadong sigurado tungkol dito. Dinilaan ni Justin ang dugo sa gilid ng kanyang mga labi. Pinili kong huwag magseryoso dahil natatakot ako sa mga makalangit na kapigatian. Ngunit ngayon, wala na ako sa mood na maglaro. Ang iyong kamatayan ay katumbas ng anumang bilang ng kidlat na matatanggap ko. Napakunot ang noo ni Brayden sa kanyang sinabi. Sinusubukan mo bang bumili ng oras? Dahil maaari ko lang itong tapusin dito, ngayon din. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, nakaramdam si Brayden ng kakaibang lakas. Para bang ganap na nagbago ang mundo. Isang malakas na pang-aapi ang bumangon mula sa kanyang puso. Ito ay... Nanlaki ang mga mata ni Brayden at hindi makapaniwalang tumingin kay Justin. 832. Ang mga kakayahan ni Justin ay dumami sa hindi maisip na taas. Ito ay halos bilang kung ito ay isang ganap na naiibang tao mula sa dati. Umikot ang maitim na ulap sa kalangitan habang ang hangin ay umuungol sa loob ng kalawakan. Sinubukan ni Brayden ngunit nabigong imulat ang kanyang mga mata dahil napakalakas ng hangin para makita niya. Boom boom boom. Ang kidlat ay kumikidlat sa kalangitan na nagbibigay liwanag dito ng mga kulay ng asul at lila. Ang mga kulog ay umuungal ng buong lakas tulad ng isang leon na nilalamon ang kanyang biktima. Walang kamalay-malay na napalunok si Brayden habang naramdaman niya ang mga alon ng pang-aapi na bumabalot sa balat ni Justin. Hakbang. Ang ginawa ni Justin ay isang hakbang pasulong. Nagsimulang mahirapan sa paghinga si Brayden.
Naramdaman niya ang mas malakas na dami ng Heaven and Earth Restoration Energy na umaatake sa bawat pulgada ng kanyang katawan. Ang madilim na pulang apoy ay kumikislap sa mga mata ni Justin habang ang kanyang mga labi ay pumulupot pa itaas na nagpapakita ng kanyang mga pangil. Bakit tahimik? Ano ang nangyari sa pagpatay sa akin at pag-alis ng mga manliligaw ko? Nagsalita si Justin sa garalgal na malalim na boses na umaarangkada sa bawat salita. Eto na ang pagkakaon mo, kunin mo. Si Brayden ay may kalahating isip na umatras ngunit nagpas siyang laban dito at nilabanan ang mapang-ipong puwersa. Pero kahit anong gawin niya, parang hindi niya ito matitinag. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang kanyang kapangyarihan. Hindi lang ito mawawala. Ang katawan ni Justin ay tila sumanib sa Heaven and Earth Restoration Energy. Hindi lang niya ito ginagamit, siya iyon. Ikaw, itinago mo ang iyong paglilinang. Napasigaw si Brayden sa takot. Bilang isang lalaking may plano, inaasahan niyang magkakaroon ng alas si Justin. Ngunit walang sino man ang makapaghula nito. Ngumisi si Justin. Dapat kang ipagmalaki. Hindi araw-araw ay nakakahanap ako ng kalaban na karapat-dapat sa aking mga kakayahan. Maaari kang mamatay na alam mong nagawa mong seryosohin ako ng lahat sa iyo. Kailangan kong aminin na ang tagal na rin mula noong huling nagseryoso ako. Huwag kang masyadong maangas, hindi pa rin tapos ang laban natin. Ipinatawag ni Brayden ang lahat ng kanyang natitirang enerhiya at ipinutok ito kay Justin umaasa na sapat na iyon para ibagsak siya. Ngumisi si Justin sa pang-aalipusta at iniunat ang kanyang palad. Kasabay nito, isang hindi nakikitang palad ang nabuo sa himpapawid at humampas pababa. Bang! Ang katawan ni Brayden ay pinilit na umalis sa kanyang posisyon at sa lupa. Ang kanyang katawan ay nilapi sa isang hukay na may 10 metro sa ibaba ng estate. Nakahiga siya roon habang ang dugo at ang kanyang natunaw na mga organo ay nagsimulang dumaloy mula sa kanyang katawan. Sumimangot si Justin at sinabing, sa tingin ko, isang hampas lang ang kakayanin mo. Buhay pa si Brayden kahit na halos wala na. Muling nahayag ang misteryosong kapangyarihan ng muling itayo ang katawan ni Brayden sa isang kisap mata. Itong kapangyarihan mo, ito ay isang kawili-wiling isa na kailangan kong aminin. Ngunit hindi tulad ng sa akin, maaari itong maubos. Iminumungkahi kong sumuko ka na ngayon sa halip na mamatay ng maraming beses. Ngumiti ng matamis si Justin. Si Brayden, para sa karamihan, ay mukhang maayos kahit medyo pagod. Ang kanyang kapangyarihan ay bahagyang naubos mula sa kanyang halos kamatayan ngunit siya ay mas malakas kaysa sa kanyang mga clone. Tumalon si Brayden sa isang iglap, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng galit. Hindi ako susuko. Boom! Isa pang surge ng Heaven and Earth Restoration Energy ang pumutol sa kanyang katawan. Hindi man lang naalala ni Brayden ang kanyang sarili nang muli niyang hinimay ang kanyang katawan. Ngunit muling itinayo ng mahiwagang kapangyarihan ang katawan ni Brayden sa orihinal nitong estado. Marahan na nagsalita si Justin, sa palagay ko kailangan nating gawin ito ng paulit-ulit. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, nagpa siya si Brayden na huwag lumaban. Mas mahalaga para sa kanya na iwan ang laban na ito ng buhay kaysa sa kanyang manalo. Hindi siya binigyan ni Justin ng oras para gawin iyon at nagpadala ng panibagong sabog ng Heaven and Earth Restoration Energy. Minsan pa, ang katawan ni Brayden ay nawasak sa isang hindi nakikilalang bante ng laman at dugo. Sa isang iglap, muling naitayo ang kanyang katawan at napaluhod siyang nakayuko sa harap ni Justin. Tiningnan siya ni Justin ng manhid. Talagang curious siya kung paano nakamit ni Brayden ang halos perpektong immortalidad. Tumangala si Justin sa langit at nabuhayan ng loob ng makitang tila hindi nag-iipon ang kidlat sa pag-asam na tamaan siya. Ngunit gayunpaman, hindi niya maaaring ipagsapalaran ang pagpapakawala ng kanyang tunay na paglilinang ng napakatagal. Itinaas ni Justin ang kanyang kamay, nagpaplanong ipagpatuloy ang kanyang pag-atake. Ang mga mata ni Brayden ay kumikislap habang sinabi niya, hindi mo ako mapapatay. Mayroon ako nito. May dinukot siya sa himpapawid. Ito ay isang itim na bagay na kumikislat sa kanyang kamay. Nagulat si Justin. Ang bato ng Diyos. Sa buong oras na ito, kasama mo.
Sa pag-aalaga nito sa loob ng maraming taon, nakilala ito ni Justin nang makita niya ito kahit na ito ay nasa ibang anyo. Napatawa si Brayden habang ang bato ay nag-transform sa isang malaking itim na globo na sumasaklaw sa kanyang buong katawan. Nang makita iyon ni Justin, nagawa na niyang pagsamahin ang dalawa at dalawa. Ang mahiwagang kapangyarihang hawak ni Brayden ay tila napakalaking katulad ng kapangyarihang hawak ng bato. Doon ba nakuha ni Brayden ang kanyang kapangyarihan? Pero paano niya nakuha ang mga kamay niya dito? Makontrol kaya niya ang mga batas ng kalawakan bago ito? Sinubukan ni Justin na sirain ang itim na pelikula na sumasakop kay Brayden ngunit walang nangyari nang ang kanyang enerhiya ay konektado dito. Sa isang kisap mata, nawala ang itim na pelikula kasama si Brayden. Ang natitira na lang ay umalingaw-ngaw sa langit ang tawa ni Brayden. Tumayo si Justin na hindi makapaniwala. Paano pa rin nakatakas si Brayden sa kabila ng pagpapakita niya ng kanyang tunay na kapangyarihan at pagpatay sa kanya ng ilang beses? Damn it! Inihagis ni Justin ang isang suntok pasulong at giniba ang kalahati ng bahay. Nakabawi siya at itinago ang kanyang paglilinang sa loob ng wala pang isang minuto. Umiling si Justin at bumantong hininga sa nasirang mansyon. Ang susi sa pagtakas ni Brayden ay ang bato ng Diyos. Hindi katakataka na ang iba pang mga pangunahing Diyos ay hinahabol din ang batong iyon. Tila may kakayahan nga ang bato sa mga mahiwagang bagay. May karapatan si Brayden sa ilang paraan na maging mapagmataas sa kanyang kapangyarihan. Siya ang unang nagbukas ng mga sikreto ng bato. Mas gaman ang pakiramdam ni Justin nang malaman niyang nai-inject niya ang katawan ni Brayden sa kanyang cultivation. Ano man ang kapangyarihan ni Brayden ay sasalungat sa kanyang cultivation. Sa ngayon, hindi kayang sirain ni Brayden ang mga bitag na inilagay niya sa loob ng kanyang katawan. Ang window ng pagkakataong ito ay nagbigay kay Justin ng sapat na oras upang sanayin ang kanyang mga kababaihan at magplano para sa mga pag-atake sa hinaharap. Justin, anong ginawa mo? Sinira mo ba lahat ng bahay na ito? Isang malakas na tili ang narinig mula sa malayo. Napatingin si Justin. Gaano kay Genhawa? Dumating ka sa pagtatapos nito. Damn you. Hindi ako nakarating sa oras. Laminggalinga si Duncan at kumulat ang noo nang makita niya ang mga namatay na miyembro. Nakatanggap ako ng mga ulat mula sa mga gwardya ng angkan ng yan na pinatay ni Brayden ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya at nakikipaglaban sa iyong sarili. Anong nangyari? Nasaan siya? Napatay mo ba siya? Umiling si Justin. Umalis siya. No way. Lumayo siya sayo. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Duncan, bumubulong sa sarili. Salamat sa Diyos dumating ako pagkatapos ng laban. Masyado siyang malakas para masuntok ko pa rin. Bakit? Bakit gusto mo siyang suntukin? Tinaas ni Justin ang kanyang kilay. Bangulong si Duncan, may bagay siya kay Joyce. Hindi ko siya nagustuhan kailanman. Say, dahil papatayin mo siya, ako ang unang susuporta sa iyo. Hindi mo ba ako dapat pigilan? Nakangiting alam ni Justin. Puno ng paghamak ang mukha ni Duncan. Wala kaming sapat na ebidensya noong panahong iyon. Ngunit ngayon na makumpirma namin na siya ay nabaliw na, it's anything goes. Baka makapal ang ulo ko pero hindi ako tanga. Ang isang tanga na tulad niya ay hindi karapat-dapat na ibahagi sa akin ang titulong Central City King Duo. Sabi mo buti na lang at hindi ko siya nasuntok ngayon lang. Walang magawang ngumiti si Justin. Tumingin sa kanya si Duncan na may blankong mukha. Sinabi ko na ba? Nagkamali yata ako ng pagsasalita. Hehe. Mas maganda ang pakiramdam ni Justin habang tinitingnan ang kanyang nakakalokong ngiti. Tinamaan ni Duncan ang kanyang dibdib sa ginhawa. Sa totoo lang, sinabi ng lolo ko na si Brayden ay napakasama para sa mundong ito. Natutuwa siya na nakalabas ka rito nang hindi nasaktan. Nag-iinit ang puso ni Justin mula sa kanyang mga salita habang ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ngiti. Labis mong pinahahalagahan ang iyong buhay para sa isang taong walang mamahalin. Paano ako, isang lalaking maraming manliligaw, ay madaling sumuko? Ako. Ikaw. Wala ka bang magandang sasabihin? Malapit na akong magka-girlfriend. Malapit na. Galit na sigaw ni Duncan sa kanya. 833.
Ang nakatayong komite mula sa 4 na pangunahing angkan ay nagulat nang malaman ang tungkol sa pagkawasak ng angkan ng yan. Hindi akalain na paniwalaan na ang salarin ay si Brayden at hindi si Justin. Ngunit, ang gobyerno bilang gobyerno ay hindi nahirapang itago ang issue. Ang insidente ay isinulat bilang isang pagsabog ng gas sa loob ng compound at ang mga bagay ay inaasikaso ng naaayon. Mayroong ilang mga tao sa loob ng gobyerno na hindi nasisiyahan sa kinalabasan ngunit napilididigapin ito sa ilalim ng panggigipit ng mga estudyante ni Gavin at ng angkan ng Lee. Sa kabutihang palad, si Brayden ang kadalasang namamahala sa biochemical engineering at hindi sa paggawa ng mas karaniwang mga armas. Si Justin ay dumanas ng batikos para sa kanyang karumal-dumal na mga aksyon ngunit walang sino man ang aktwal na kumilos sa kanilang mga salita. Dahil sa insidenteng ito, ang pagbabalik ng panganay na apo ng Gibson clan ay naging pinakamainit na paksa sa mga pangunahing clans na pinalitan si Brayden bilang bahagi ng Central City King duo. Ngunit tanging ang mga pangunahing angkan at mga kilalang tao sa bansa ang may anumang palatandaan ng aktwal na pagkakasangkot ni Justin. Ang mga angkan ng pangalawang klase ay walang kasiyahan. Si Justin ay nananghalian kasama si Duncan at ang kanyang mga subordinate bago lumipad pabalik sa Stonegate. Puno na ng tao ang bilya. Kababalik lang nina Marian at Talia mula sa trabaho habang sina Teresa at Roslyn Lynn ay nakaupo na sa living hall na naghihintay sa kanila. Nakaupo si Joy sa sofa na may mga brochure ng property sa Paradise Villas. Malamang pinag-uusapan niya kung aling villa ang pipiliin. Napangiti silang lahat ng ligtas na nakauwi si Justin maliban kay Marian na nakasimangot pa rin dahil sa mga babae sa kwarto. Si Justin ay commendat sa kanila at sinabi kay Marian na tahimik na nakatayo sa kanyang tapat, sabihin mo. Hindi ka dapat maghilamos ng mahabang mukha kahit na hindi mo gustong ngumiti nang makita ako. Ikaw ang mahaba ang mukha. Umiwas si Marian, ayaw siyang makita ngunit lumuwag ang kanyang ekspresyon. Nagpalitan ng tingin at humajijek ang iba. Halata namang nakita nila ang ekspresyon niya pero nagkunwari silang hindi alam. Normal na sa kanya ang ganitong pakiramdam mula nang magkita sila ilang araw na ang nakakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, lahat sila ay dumating ng hindi imbatado. Ngumiti si Teresa. Sinabi sa iyo na magiging maayos siya. Wala kayong tiwala sa kanya. Ngunit kinailangan naming kumpirmahin ito para sa aming sarili. Nakahinga ka lang nang maabisuhan ka ng mga miyembro ng iyong clan tungkol dito. Bakit ang tibay mo ngayon? Tinukso siya ni Talia. Namula si Teresa matapos ma-expose. Sumunod siya at hinawakan si Talia dahilan para mapangiti siya bilang tugon. Pabirong itinulak ni Roslyn Lynn si Talia pabalik, binubuli siya kasama si Teresa. Nagulat si Justin nang makitang maayos silang nagkakasundo. Ngunit sigurado siya na hindi nagkusa si Maria na kaibiganin sila. Lumabas si Rebecca sa kusina na may hawak na isang malaking plato ng mga hiwa ng prutas. Nang makita niya si Justin, agad siyang nagalit, sa wakas ay nakabalik ka na. Ano ba ang balak mo? Kung hindi sinabi sa amin ni Joyce ang tungkol dito, hindi namin malalaman na pumunta ka sa Central City. Ang lolo mo ang nagsabi sa akin na okay ka nang tumawag ako sa bahay. Kailangan muna nating mag-lay low sa ngayon. Nagsisimula ng mag-usap ang mga tao. Wala tayong magagawa sa kanila, hayaan mo na sila. Kumuha si Justin ng isang hiwa ng pakwan at pinasok ito sa kanyang bibig. Biglang may narinig na boses mula sa kusina. Siguradong exciting ang buhay mo sa Zenica, Justin. Napatulala si Justin na lumingon. Isang balingkinitang babae na nakasuot ng pink na spaghetti strap na pangitaas ang nakatayo sa likuran niya. Ang kanyang masiglang likuran ay napaangat ng mabuti ng kanyang skin-tight jeans. Ang kanyang suot ay medyo casual ngunit walang makapag-alis ng tingin sa kanya. Jane! Tumingin si Justin sa kanya, nagtataka. Bakit ka nandito? Kinagat ni Jane ang kanyang melon at nagsalita, mananatili ako sa Stonegate saglit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Justin, na lalong naguguluhan. Si Marian ay nagsalita ng may malinaw na boses, si Miss Jane ay mangangasiwa sa pagbuo ng mga synthetic na materyales sa pagitan ni Yellow at ilang iba pang kumpanya mula sa UK. Magbubukas siya ng laboratorio ng chemistry sa Stonegate University at gaganap din bilang chancellor.
Si Miss Jane ay bubuo ng mga bagong materyales at magtuturo sa mga estudyante sa universidad ng hindi bababa sa 1 taon. Ano? 1 taon? Nagulat si Justin. Agad naman siyang tinignan ni Jane ng malungkot. Mahal kong Justin, hindi ba ako tinatanggap dito? Ngumiti ng mapait si Justin. Nagulat lang ako na iyon lang. Ngunit paano ka napili para sa ilang random na proyekto nang wala saan? Sinaman siya ng malamig na tingin ni Marian nang marinig ito. Ang ibig mong sabihin ay ang proyekto na inaprobahan ko. Napagtanto ni Justin ang kanyang pagkakamali at mabilis na nagbawi. Darling, huwag kang magalit. Ito ay isang pagkakamali. Ang mga proyektong tulad nito ay lubhang kapaki-pakinabang sa lipunan. Bahagyang sumengot si Marian, halatang hindi nasisiyahan sa kanyang palusot. Dumating dapat ang mga estudyante ni Miss Jane ngunit nagbago ang mga bagay at dumating siya sa kanilang lugar. Ngumiti ng pilyo si Jane. Alam ko, malamang na nagulat si Justin na tinawagan ko siya kaninang umaga mula sa UK. Hindi alam ni Justin kung paano tutugan sa sorpresa. Ngunit kailangang may iba pang dahilan kung bakit pinalitan ni Jane ang kanyang mga estudyante at siya mismo ang pumunta sa Stonegate. Gustong malaman ni Justin kung bakit. Hindi siya naabisuhan tungkol dito. Kinilig si Justin nang maalala niya ang tungkol sa malabo nilang relasyon. Ang awkward para sa amin noong nasa UK siya. Ngayong nandito na siya, paano ko siya haharapin? Tandang pananong. Isip niya. Naghanda si Yuna ng maraming pagkain dahil sa dami ng mga bisita. Umupo sila sa pabilog na hapagkainan at kumain. Pagkatapos kumain, umuwi na ang mga babae. Nakapili na si Joyce ng isang villa sa tabi ng terrace na hindi masyadong kalayuan sa bahay ni Justin. Ngunit hindi katulad nila, hindi siya nakagalaw kaagad dahil marami siyang kailangang i-empake. Hindi mananatili si Jane sa bahay ni Justin. Ang Stonegate University ay naghanda ng isang bungalow sa malapit na tirahan niya pansamantala. Bagamat hindi ito kasing ganda ng ibang mga mansyon, ang lokasyon ay higit pa sa ginawa para dito. Tinulungan ni Marian sina Yuna at Rebecca na linisin ang basurahan habang si Justin ay nanonood ng TV kasama si Sheila. Lalong gamaan ang pakiramdam ni Justin dahil alam niyang pansamantalang mawawala ng buhok si Braden. Sa wakas ay nasiyahan na siya sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Lumabas si Yuna sa kusina at tinampal ang kanyang noo nang tingnan niya ang kalendaryo. Tumatanda na talaga ako. Hindi ako makapaniwala na nakalimutan ko. Anong problema, Yula? Halos 50 ka na ngayong taon. Tiningnan siya ni Rebecca ng kakaiba. Tumawa si Yuna. Summer solstice ngayon na ang ibig sabihin ay magsisimula na ang Dragon Boat Festival bukas. Hindi namin ito ipinagdiwang noong nakaraan dahil kami lang ni Miss. Ngayong napakaraming tao sa bahay, pakiramdam ko ay dapat naming gawin itong isang maayos na selebrasyon na may dumplings. Tumingon si Sheila sa sofa at masayang sinabi, Yay, gusto ko ring gumawa ng dumplings, Yuna. Gusto kong kumain ng sweet rice dumplings. Kinawian siya ni Rebecca, napakasarap mong pagkain. Sinabi ni Yuna, wala kaming mga sangkap sa bahay at pakiramdam ko ay hindi ako ligtas na lumabas para bilhin ang mga ito. Nabalitaan ko na gumagamit sila ng may kulay na pangulay sa paggawa ng kanilang mga dumplings ngayon. Nag-isip sandali si Marian matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Yuna, bakit hindi ko hayaang humingi ng mga sangkap sa tindahan ng glutinous rice ball? Naniniwala akong gagawin din nila ang mga dumplings na ito. 834. Iminungkahi ito ni Marian dahil naghahangad siya ng glutinous rice balls at masama ang pakiramdam niya dahil palaging dinadala ito ni Hilda sa kanya. Kung may tamang dahilan siya para pumunta, hindi niya kailangang ikahiya ito. Hindi sumang-ayon si Rebecca sa kanya. Dapat kang manatili sa bahay at magpahinga, Marian. Ito ay isang mahabang araw para sa iyo. Hayaan mo na lang si Justin. Bumagsak ang mukha ni Justin nang marinig iyon. Ngunit abala rin ako. Abala ako sa pag-iisip kung paano pagsasamahin ang aking mga babae. Napasimangot si Rebecca sa hindi gustong ekspresyon ni Justin. Bakit ang haba ng mukha? Ayaw mo ba kaming tulungan? Mabilis na ngumiti si Justin. Hindi naman. Pupunta ako bukas pagkatapos ng trabaho. Pinisil ni Marian ang kanyang mga pisngi at tumango. Wala siyang pagpipilian.
Pagkaraan ng ilang sandali, umakyat si Marian sa silid-aralan pagkatapos maghugas ng pinggan. Marami siyang kailangang gawin sa bagong proyektong paparating sa loob ng ilang araw. Ipinasa ni Justin ang remote control kay Sheila at sinundan siya. Tumayo siya sa harap ng pinto, pinipigilan siyang makapasok sa kwarto. Ano ito sa oras na ito? Tumingin si Marian sa kanya ng mahina. Awkward na tinanong siya ni Justin, galit ka pa rin ba sa akin? Ano? Hindi ko talaga natatandaan na dito nakatira si Teresa. Pero hiniling ko kay Joyce na tumira dito. Naisip mo siguro na sinusubukan kong dalhin silang lahat sa isang lugar para Ivy Toka. Isang mahinang ngiti ang pinakawala ni Justin. Natahimik si Marian saglit. Kung iyan ang tingin mo sa akin, nagkakamali ka. May mga bagay na hindi maaaring ikompromiso dahil sa pressure. Dagdag pa, mas nag-aalala ka tungkol dito kaysa sa nakikita ko dahil ikaw ang naglabas nito. Napatulala si Justin habang sinusubukan niyang ngumiti. Nakita mo mismo sa akin. Mukhang may mga pakinabang at kawalan ng pagkakaroon ng matalinong asawa. Napangiti si Maria nang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ang mapagmataas na hitsura sa kanyang ekspresyon ay nagpatingkad sa kanya, mukhang mas maganda kaysa dati. Huwag kang mag-alala, wala akong sasabihin. Hindi mo na mababawi ang nakaraan. Nakita mo akong naghahanda ng tsaa at prutas para sa kanila. Kaya ko rin maging mapagbigay. Mapait na sinabi ni Justin, ang katotohanan na nagiging mas mapagbigay ka ngayon ang dahilan kung bakit ako medyo kinakabahan. Bahagyang ngumiti si Marian habang papalapit siya kay Justin. Halos dumampi na ang ilong nito sa baba niya nang dumilat siya. Bakit, naaawa ka ba sa akin? Bulong ni Marian sa kanyang tainga. Palagi akong naaawa sa iyo, ngayon higit pa kaysa dati. Napangisi si Justin. Pagkatapos ay hayaan mo itong lumaki. Magagawa ko ang aking layunin kapag nagsimula kang bumalik sa aking silid ng maingat pagkatapos matulog sa ibang mga babae. Iyon, o kapag tumigil ka sa pakikipaglandian sa magagandang babae. Mukhang nasisiyahan si Marian sa kanyang sarili. Bumagsak ang puso ni Justin. Alam kong hindi ka magiging mabait. Sinabi sa akin ni nanay na ang mga taong katulad mo ay mas tumutugon sa pangangatuwiran at panghihikayat sa pamamagitan ng malupit na puwersa. Kung mas mabait ako sa iyo, mas lalo kang madyay guilty. Kilalang kilala ka ng nanay mo para sa isang taong hindi nagpalaki sa iyo. Nanay. Napabuntong hininga si Justin, nasaktan sa kanyang mga sinabi. Tinulungan kanyang bumalik sa akin. Kinagat ni Marian ang kanyang labi at sumandaw sa kanyang dibdib, hinihimas ang kanyang ulo sa kanya habang nagsasalita siya ng mahina. Hobby, gusto kong kumain ng glutinous rice balls. Pakiramdam ni Justin ay para siyang nasa cloud9 na nakikinig sa kanyang cute na boses. Agad na nawala ang kaba sa dibdib niya. Alam kong binanggit mo lang ang restaurant dahil gusto mo itong kainin. May ibabalik ako para sa iyo kaya tigilan mo na ang pagpapahirap sa akin. Gusto ko ng soybean at sesame flavor kasama ang ilan sa iba pang flavor. Huwag kumuha ng maalat o masyadong matamis. Napalunok si Justin. Okay, I'll get it. Pero pwede bang tumigil ka na sa pagsasalita sa ganitong tono? Natahimik sandali si Marian at napaatras habang malamig na sinabi sa kanya, Scram kung ayaw mong marinig, huwag kang hamarang sa daraanan ko. Phew! Nakahinga ng maluwag si Justin. This is so much better. Mas bagay sa'yo. Tumakbo siya palayo pagkatapos niyang sabihin iyon. Kinagat ni Marian ang kanyang mga ngipin at tinapakan ang lupa habang pinapanood siyang tumakbo palayo. Nang sumunod na araw, nag-overtime si Justin para magtrabaho sa tambak ng mga dokumentong nagkalat sa kanyang harapan. Isang oras na rin ang lumipas matapos makalis ang lahat bago siya mismo umalis sa restaurant. Dahil dumating at nawala ang peak hour, iilan na lang ang natitira sa mga lansangan. Nagulat si Justin nang makita ang isang pamilyar na mukha nang pumasok siya. Gulat na napatingin sa kanya si Hilde na nasa cashier. Lumiwanag ang mukha niya habang tinanong siya, Justin, bakit ka nandito? Kasama mo ba si Talia? Naalala lang ni Justin na pinadala ni Marian si Hilda dito para magtrabaho.
Hindi, pumunta ako dito para kumuha ng mga sangkap para sa rice dumpling. Tumanggaw si Hilda bilang pag-unawa. May natitira pa kami sa likod pero baka tapos na kung dumating ka bukas. Si Tio Lane ay lumabas mula sa likuran at nagulat nang makita si Justin. Sinimulan niyang kausapin si Justin ng tuwang-tuwa, inanyayahan siyang maghapunan. Tumingin si Justin sa langit at nakitang gumabi na kaya sinabi niya kay Hilda, "Nay, samahan mo kaming maghapunan. Iuuwi na kita mamaya para hindi na abala." Alam ni Hilda na sinusubukan ni Justin na lumapit sa kanya kaya tumanggo siya dahil nagpasya siyang huwag pakialaman ang mga gawain ng kanyang anak. Hindi naging awkward si Justin na kumain sa bahay ni Uncle Lane dahil hindi niya ito unang pagkakataon. Malapit sila sa kanya at itinuring din nila si Hilda na parang pamilya. Ihain pa lang ang hapunan, napansin niyang may nawawala sa hapag. "Tito Lane, hindi pa ba nakauwi si Hana?" Tanong ni Justin dahil sa curiosity. Kahit na si Hana ay ngayon ang assistant ni Marian, dapat ay umalis na siya sa opisina. Napabuntong hininga si Tio Lane. "Nakita ko siya kanina. Baka nakakulong siya sa kwarto niya may ginagawa. Kailangan kong maglabas ng mga pinagkainan kaya bakit hindi mo siya tawagan para sa akin?" Tumanggo si Justin. Si Hana ay dating bahagi ng Departamento ng Relasyon sa Publiko na ang trabaho ay mas mababa kaysa sa katulong ng CEO. Naglakad siya patungo sa likod bahay pagkatapos makakuha ng mga tagubilin mula kay Tio Lane. Bagamat hindi sila mayaman, ang marangyang bahay na ito ay ipinamana sa mga henerasyon. Kinailangan ni Justin na tumawid sa isang mahabang pasilyo at lumiko bago niya marating ang silid ni Hana. Ang mga kahoy na pinto ay sarado at ang mga bintana ay natatakpan ng mga dilaw na kurtina na nakaharang sa lahat ng tanawin. Kakatok na sana si Justin nang makarinig siya ng matamis na hilanghing mula sa silid. Ham! Tila isang masarap na huni ng ibon at daloy ng ilog sa kabundukan. Natukoy kaagad ni Justin ang ingay nang marinig ang lahat ng ito ay buhay. Talagang hindi ito maririnig para sa mga normal na tao, ngunit hindi normal si Justin. Nararamdaman niya na si Hana ay nag-iisa sa kanyang silid. Kaya ang tanging conclusion na maaari niyang makuha ay na siya ay nalulugod sa kanyang sarili. Si Hana ay isang divorcee. Sa pagitan ng kanyang bagong trabaho at restaurant ng kanyang pamilya, hindi ito nag-iwan ng maraming oras para makipag-date siya. Maaari siyang ma-sexually pent up ngunit walang paraan para palayain ito. Para sa lahat ng mga kadahilanang iyon, hindi mahirap maunawaan kung bakit siya nagkulong sa kanyang sarili sa kanyang silid. Ang hindi alam ni Justin ay kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Lumayo. Ngunit paano niya mabibigyang katwiran ang pagpunta sa kanyang pintuan at hindi siya tatawagin para sa hapunan? Siguradong maghahinala siyang narinig siya nito. Kumatok at tumawag sa kanya. Hindi gustong gawin iyon ni Justin. Naramdaman niya ang pag-aapoy sa kanyang puso nang maalala niya kung paano niya ito hinaplos noon at kung paano niya hinawakan ang sarili niya ngayon. Gusto niya talagang sumilip at makita ang sarili niya. Pakiramdam ni Justin ay isang bastard ngunit hindi niya mapigilan. Hindi niya ito babae pero nagkaroon siya ng intimate moments with him before. Sa sandaling iyon napabuntong hininga si Hana at sumigaw, "Sino ang nasa labas?" Nagulat si Justin. Paano niya nalaman? Pagkatapos ay dahan-dahan niyang iniskan ang kanyang paligid at napagtanto. Damn it, hindi niya namalaya na nakaharap na pala ang likod niya sa araw kaya nang tumama ang sikat ng araw sa kortina ay may nakita siyang silhouette mula sa loob. 835. Nagmamadaling nagpasya si Justin na kumilos na parang wala siyang alam sa sitwasyon. Pagkatapos ay sinabi niya, "Hana, ako ito. Huminto ako para kumuha ng kung ano at inimbitahan ako ng iyong ama para sa hapunan. Nandito lang ako para sabihin sa iyo na handa na ang hapunan." Sa loob ay mga tunog ng kaluskos at kaluskos bago ang isang huli na tugon ay nagmula kay Hana mismo. "Oh, Perm. Bigyan mo ako ng 1 minuto. May ginagawa ako." Mapait na ngumiti si Justin, alam niya na ang kanyang maliwanag na kasinungalingan ay may mas maraming plot hole kaysa sa kanyang mabilang. Pero ngayong itinuro na niya ang presensya niya, ano pa kaya ang nagawa niya?
Sige, mauna na ako. Si Justin ay nakatayo sa tabi ng labis na hindi komportable. Sige. Sagot ni Hana na may humihingal na boses. Mabilis na bumalik si Justin sa hapagkainan bago lumabas si Hana sa kanyang silid. Hindi pa siya handang harapin ang awkwardness. Nang ihain ng hapunan, nagmamadaling pumasok si Hana. Nagsuot siya ng casual na puting round neck na one piece na ipinare sa isang kapansin-pansing pulang puntes na muling nagpalaki sa natural na kahali-halina ng dalaga. Hana, ano ang nangyari sa iyo? May mga bisita kami. Mangyaring huwag na ulit gawin iyon, masungit na sabi ni Old Lane. Bahagyang tumango si Hana habang umiiwas siya sa mga tingin ni Justin. Isang pamumula ang bumalot sa kanyang perpektong mukha. Mabilis na sumulyap si Justin at halos hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Diyos ko! Halatang nasa taas ang babae. Tingnan mo ang pula ng pisngi niya. Sa buong pagkain, nawala ng gana si Justin ngunit sa halip ay palihim na sumulyap sa babaeng kaharap niya. Si Hana ay hindi mas mahusay sa kanyang sarili, nagnanakaw ng mga sulyap kay Justin paminsan-minsan. At hindi nagtagal ay nangyari ang hindi maiiwasang magtama ang kanilang mga mata na naging dahilan upang magkahiwalay ang magkabilang panig. Si Justin ay nahuli sa crossfire ng mga emosyon habang siya ay literal na nasa hapagkainan kasama ang kanyang mga magulang. Ngunit doon ay nagnanakaw siya ng mga tingin na parang mag-asawang ipinagbabawal sa harap ng kanyang biyenan. Masisisi na lang niya ang mga mapang-akit na hilanghing ng babae kanina na siyang nagbunsod sa kanya sa isang tinutuban na wormhole ng mga nakakatuwang kaisipan. Kung dati-rati noong miyembro pa siya ng Public Relations Department, siguradong sumuko na siya sa kanyang makalupang pagnanasa. Dahil noong panahong iyon, sila ni Marian ay walang iba kundi isang scripted couple. Gayunpaman, wala pa ring konsensya si Justin, nabibigatan ng sama-samang pagsisikap ni Marian at ng kanyang sarili sa pagbuo ng isang pamilya. Alam niya na ang pagkilos ayon sa kanyang hinihimok ngayon ay mas masakit kaysa sa kanyang ngumunguya. Hindi pa banggitin ang mga kahihinatnan na kanyang haharapin kung malalaman ni Marian. Lahat ng pinaghirapan niya ay mauubos. Pagkatapos kumain, inutusan ni Matandang Lane ang kanyang anak na magdala ng ilang malalaking golly bag na puno ng malagkit na bigas at dahon ng kawayan, kasama ang mga kasunod na pangangailangan ng dumpling tulad ng mga hiwa ng kalabasa, pinatuyong datiles, at pulang beans. Tungkol naman sa mga rice ball na hinahangad ni Marian, maingat na binalot ito ni Justin sa mga katanji tanging kahon sa pagtatangkang mag-iwan ng magandang impresyon. Pagkatapos ng tamang pagpapaalis para sa parehong mga bisita, pinilit ni Hana na ngumiti ngunit may kawalang katiyakan sa kanyang mga mata. Sa rutang pabalik patungo sa bahay ni Hilda, hindi napigilan ni Justin ang mga biro at matatamis na usapan sa buong biyahe. Isang pagkakataon iyon para muling maitatag ang kanyang relasyon sa kanyang biyenan. Ang mga pagkakataong tulad nito ay bihira at mahirap makuha. Pag-uwi niya, napansin niyang katatapos lang ng hapunan ng mga babae at nanunood ng pinakabagong episode ng paborito nilang Korean drama. Ngayong nagpahinga si Sheila, opisyal na siyang bahagi ng nakakaiyak na Korean Drama Club. Si Justin, sa kabilang banda, ay ganap na walang ideya kung bakit sila namuhunan sa isang mopey drama. Ito ay predictable at cliché ngunit sila ay namuhunan sa lahat ng parehong. Matapos mapansin na nakauwi na si Justin dala ang kanilang mga sangkap, inilayo nila ang kanilang sarili sa TV. Iabot mo sa akin ang glutinous rice. Kailangang ibabad ito. Mabilis na tumugon si Yuna habang inaabot ang mga bag. Napatulala si Justin. Ngayon, babalutin mo ba sila mamayang gabi? Itinuro ni Rebecca. Bueno, bata pa ang gabi. Pagkatapos magbalot at mag-steam sa buong gabi, maaari na tayong mag-almusal bukas. Si Justin ay walang malasakit tungkol dito. Kaya iniwan niya ang mga sangkap kay Yuna at tumungo para sa isang mainit na shower. Maghintay. Pinunasan ni Marian ang mga luha sa gilid ng kanyang mga mata bago siya lumapit sa kanya. May kailangan akong sabihin sa iyo. Inimbitahan kami ng team ko na sumali sa araw ng pagbubukas ng laboratorio ni Miss Jane bukas. Ito ay hino-host sa Stonegate University at naimbitahan ka rin. Nag-react si Justin na may awkward na ngiti. Kailangan ko ba?
Nagtatrabaho ako sa entertainment branch. Ano ang kinalaman nito sa akin? Si Justin ay emosyonal na sumasalungat sa patuloy na nakalilitong pagliko ng kapalaran. Sinubukan ko ang aking makakaya upang maiwasan ang parehong Hannah at Jane upang pigilan ang aking mga pagnanasa. Ngunit bakit kailangang itapon ako ng tadhana sa mga ganitong maselang sitwasyon? Si Marian ay halatang nabalisa. First off, you're close to Miss Jane than any of us. Hindi ba dapat nandyan ka para suportahan siya? Pangalawa, kapag nakita kanyang wala sa crowd, baka isipin niyang inutusan kitang huwag pumunta. Ano kaya ang tingin niya sa akin? Saglit na nagpaikot-ikot si Justin bago siya sumagot ng may ngiti. Marian, my wifey, nakikita kong doble ang takbo ng utak mo pagdating sa trabaho. Parang wala kang choice dito. Utos ni Marian. Bamantong hininga si Justin habang tumango. Ang tanging magagawa ko lang yata ay iwasang kipag-usap sa kanila. Pagkatapos ng abiso, biglang nagpout si Marian, bumaba ang tono niya habang binibigkas niya, nasaan ang glutinous rice balls ko. Oh! Itinuro ni Justin ang kusina. Nasa sako ng grocery na kinuha ni Yuna kanina. Sa huli ay napangiti si Marian nang sabihin niya, maaari ka nang umalis. Si Justin ay umaasa ng isang maliit na gantimpala, ngunit binati siya ng wala na nag-iwan sa kanya ng medyo bigo. Pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, hinubad niya ang kanyang sarili sa kanyang damit at papasok na sana sa paliguan nang tumunog ang kanyang telepono. Kinuha ni Justin ang telepono para lamang makita na ito ay isang tawag mula sa UK, isang numerong hindi niya pamilyar. Sa pag-iingat sa isip, kinuha niya ito. Sino ito? Sumagot si Justin sa Ingles. Little Justin Tin. Ako ito. Isang masiglang boses ng babae ang umalangaw mula sa kabilang linya. Literal na nag-goosebump si Justin habang sumagot, Catherine. Ang nag-iisang lumikha ng isang walang katotohanan na palayaw para sa kanya ay walang iba kundi ang ina ni Jane, ang reyna ng Welsh. Masayang idinagdag ni Catherine na miss kita ng sobra. Hindi mo ba ako tinawagan pagkatapos mong umalis papuntang Zenica? Palagi mo akong iniiwan na malungkot at desperado kapag tapos ka nang makipaglaro sa akin. Ang lakas ng loob ni Justin ay kumikislap mula sa mga salitang ito, matamis ngunit matamis. Pakiusap, hindi ka tatawag maliban kung kailangan mo ako para sa isang bagay. Kaya't lumabas ka na. Saglit na nagalinlangan si Catherine. Wow! Hindi ko akalain na makikilala mo ako ng husto. Basta manatiling matino ka, dagdag ni Justin. Mabilis na umikot ang tono ng pananalita ni Catherine. Justin, umalis si Jane papuntang Stonegate. Kailangan kong ibalik mo siya. Kaya mo ba? What do you mean? Are you telling me tumakas siya nang hindi napansin? Anong ginawa niya? Nalito si Justin. Alam kong may kakaiba sa biglaang pagbisita ni Jane sa Stonegate. Tandang pananong. Isip niya. Napalunok si Catherine habang ang kanyang mapurol na tono ay kabaligtaran ng mga sandali lamang ang nakalipas. Ang aking anak, bilang tugon sa isang arranged marriage sa Rothschilds, ay kinuha ang dahilan ng kanyang proyekto sa pagsasaliksik upang tumakbo sa iyo. Nasa dulo na ako ngayon at hindi ko alam kung ano ang gagawin. Ang Rothschild clan ay nagalit sa kanyang mga aksyon. Ngunit ngayon na alam namin na ikaw ay nasa Stonegate, kami ay bumubalangkas ng isang plano. Kung kaya't ako ay kailangan kong magpadala sa iyo ng sagot ni Jane. Pabalik sa Wales, papayag ka ba? Matagal na nakadikit si Justin sa kanyang pwesto bago siya umungol, iniligtas niya ang buhay ko minsan. Buhay ako ngayon dahil gusto niya. Kung hindi siya sumasang-ayon dito, walang mapipilit sa kanya. Sa pamamagitan ng telepono, naramdaman ang kawalang sigla ni Catherine bago siya tuluyang bumantong hininga. Alam namin ni Edward na hindi ka basta-basta tatabi habang nangyayari ang mga pangyayari. Kaya't hindi ka pa nakakagalaw. Ngunit ang bata ay higit na magaling kaysa sa sarili niyang ina, at kung maabot ka niya, wala na tayong magagawa. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Hindi ko alam kung kanino mo siya pinag-set up pero iminumungkahi kung igalang mo ang kanyang personal na desisyon. Walang ganang maglaro si Justin ngayon.
836. Si Jane ay hindi na isang maliit na babae sa pamantayan ng hari. Normal para sa isang batang babae na kasing edad niya ang magkaroon ng mga anak. Ang kanyang katanyagan sa mga maharlika ay hindi nakatulong sa kanyang layunin. Si Justin ay nasa kawalan dahil ito ang unang pagkakataon na naabisuhan siya tungkol dito. Pero, Justin, pakinggan mo ako. Si Jane ay isang babae mula sa royal family. Siya ay inaasahang magpapatuloy sa ating bloodline. Ang kanyang kasal ay hindi maiiwasan. Sinubukan siyang kumbansihin ni Catherine. Kanina ko pa gustong tumawag. Pakiusap hikayatin siyang mag-isip muli. Kailangan niyang ihinto ang pamumuhay sa kanyang pantasya at simulan ang pagharap sa katotohanan. Nalungkot si Justin. Sige, kakausapin ko siya bukas. But let me warn you, walang makakapilit sa kanya na gawin ang ayaw niya. Bamantong hininga si Catherine at pinatay ang tawag. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Justin. Pumikit siya at naalala ang nakaraan nila ni Jane. Simula nang makilala niya ito, espesyal na siya sa paningin niya. Naisip niya ang mga oras na kasama niya ito sa UK. Bago niya namalayan, si Jane ay nakapasok na sa kanyang puso. Kinabukasan, umalis si Justin para sa Biochemical Engineering Department sa Stonegate University kasama si Marian pagkatapos humawak ng ilang dokumento sa opisina. Mula nang ipahayag nila ang kanilang kasal, karamihan sa mga tao mula sa Yellow International ay nakasanayan ng makita silang dalawa na magkasama. Ang Stonegate University ay isa sa mga nangungunang unibersidad sa Zenica. Kumuha sila ng maraming nangungunang internasyonal na scholar upang turuan ang kanilang mga estudyante. Ang campus ay nakatayo sa paligid ng isang maliit na burol na may maraming mga berdeng espasyo. Nilagyan ito ng higit sa sapat na infrastruktura, kabilang ang kalsada para sa pagmamaneho ng mga sasakyan sa loob ng campus. Dahil sa pagkakakilanlan ni Jane, binigyang halaga ng universidad at ng gobyerno ang proyektong ito. Ang mga pinuno ng komite ng munisipyo at mga kilalang tao mula sa universidad ay kinakailangang dumalo sa kaganapan. Ang field ay abala sa mga tao na tila isang sosyal na pagtitipon mula sa malayo. Sa larangan, naghalo-halo ang mga sosyalidad at politiko upang magka-catch up sa isa't isa. Ang kaganapang ito ay hindi lamang para kay Jane at sa pagpapakilala sa kanyang proyekto. Ito rin ang panahon para sa mga tao na lumikha ng mga pagkakataon sa negosyo. Pinalibutan ni paparazzi ang bakod at pinipigilan ang mga security guard. Ang kanilang mga kamera ay patuloy na kumikislap upang kumuha ng maraming larawan hanggat maaari. Nalaman lamang ng publiko ang pagkakakilanlan ni Jane bilang isang scholar. Hindi nila alam ang ibang pagkakakilanlan niya bilang prinsesa ng Wales. Ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay alam lamang ng mga elit sa lipunan. Nakakuha ng maraming atensyon si Marian. Siya ay, pagkatapos ng lahat, ang pangunahing mamumuhunan ng proyektong ito. Para sa karamihan ng mga tao, mas mahalagang kumonekta si Marian kumpara kay Jane. Dahil ang Yellow International ang kumikita sa proyektong ito, mas mahalaga na maging bahagi nito. Si Marian ay mukhang napaka-refresh sa kanyang beige na damit ngunit walang nang ahas na lumapit sa kanya dahil sa kanyang malamig na ekspresyon. Lumapit lang ang mga tao para batiin siya bilang paggalang. Marami ang natakot na ipagpatuloy ang pag-uusap dahil sa hindi interesadong tono ni Marian. Sa kabilang banda, walang nagbigay pansin kay Justin sa kabila ng pagiging asawa ni Marian. Nagsimulang mag-isip ang mga tao tungkol sa kung paano siya umaasa lamang kay Marian upang mabuhay. Hindi interesado si Justin na makihalubilo sa karamihan kaya tumayo siya palayo sa karamihan. Kung noon pa man, kinaladkad siya ni Marian para batiin ang mga tao. Pero ngayong alam na niya ang parte ng background nito, hindi na siya nag-abalang gawin iyon at hinayaan siyang mag-isa. Nagpakita si Jane sa oras ng tanghalian. Nakasuot siya ng figure-hugging off-shoulder dress na bumagay sa asul niyang mga mata. Nakalugay ang kulay amber niyang buhok na nag-frame sa kanyang walang kamali-mali na facial features. Hindi nila akalain na magiging scientist ang isang maselang babae na tulad niya dahil inakala nilang magulo siya.
Nagsimulang tumahimik ang lahat ng yayain ng MC si Jane na umakyat sa stage para magbigay ng kanyang talumpati. Sinimulan pa nga ng ilan na ikumpara sina Jane at Marian ngunit hindi sila makapagpasya kung sino ang mas maganda dahil magkaiba sila ng etnisidad. Nagsalita si Jane sa isang seryosong boses, contrasting sa kanyang karaniwang tamad na tono. Ang kanyang Ingles ay walang kamali-mali at matatas. Walang kulang sa pinakamahusay sa mundo. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, nagwisik si Jane ng ilang Mandarin upang idagdag ang kanyang alindog. Yun lang po ang masasabi ko patungkol sa project. Lastly, gusto ko pong magpasalamat sa bawat isa sa inyo. Alam kong marami sa inyo ang hindi nakaintindi sa sinabi ko. Normal lang po kasi hindi rin po ito naintindihan ng mga estudyante ko. Pero salamat po sa lahat dahil hindi kayo nakatulog sa speech ko. Nagpalakpakan ng mga bisita habang sila ay nagpalakpakan. Itinaas ni Justin ang kanyang baso mula sa malayo at napabuntong hininga siya nang mapagtanto niya na ang walang magawa ngunit matalinong batang babae na nakilala niya sa simbahan ng Riviera noon ay nasa hustong gulang na. Nagpatuloy ang party at halos lahat ay nahuhulog sa seryosong usapan. Maging si Marian ay nakikipag-usap sa mga opisyal tungkol sa kinabukasan ng proyekto. Walang kakilala si Justin dahil hindi siya kasali sa proyekto. Kaya naman naiwan siyang mag-isa at mag-isa. Naglakad siya papunta sa kakahuyan sa likod ng laboratorio. Mapayapa at tahimik doon. Humiga si Justin sa damuhan at tinitigan ang mga puno. Bagamat hindi gaanong nasabi ni Catherine ang sitwasyon, ramdam pa rin niya ang pagpisil ng kanyang puso sa pag-iisip nito. Hindi niya pinangarap na gawin si Jane na isa sa kanyang mga babae. Pero ngayong ikasal na siya sa iba, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting possessive sa kanya. Ang masalimuot na pakiramdam ay umabot sa kanyang isip at si Justin ay wala ng ibang maisip. Ilang minuto ang lumipas ay narinig ang mga magaan na yabag na papalapit. Alam ni Justin kung sino ito nang hindi tumitingin. Nakita niya ang isang pares ng payat na paa na huminto sa tabi niya. Pagtingala niya, nakita niya ang isang pares ng lacy underwear sa ilalim ng isang asul na damit. May isa pang side sa kanya sa ilalim ng kanyang magandang hitsura. Hindi ka ba natatakot sa paparazzi? Hindi nang ahas si Justin na ipagpatuloy ang pagtingin, nakangiti habang lumingon. Nakadikit sa kanya si Jane, walang pakialam na baka madumihan ng damo ang kanyang damit. Dumaan ako sa likod na daan para hindi nila malaman. Pero, kung nagkataon na nahuli nila kaming magkasama, I wouldn't mind a scandal. I would actually like that. Napabuntong hininga si Justin. Hindi ka dapat sumama. Pinahihirapan mo ang nanay mo. Nagdilim ang mga mata ni Jane nang magtanong siya, isasaalang-alang mo ba ang nararamdaman ko o ang nanay ko? Siya ang iyong ina. Walang ibang dapat isaalang-alang, sabi ni Justin. Hindi, pagtanggi ni Jane. Tinatanong kita bilang isang babae. Do you care about me, or my mother more? Natigilan si Justin at pinag-isipan ang tanong niya. Hindi ko alam. Hindi ako makatulog pagkatapos ng tawag na iyon kay Catherine. Ngumiti ng mahina si Jane. Gusto ko ang sagot mo. At least nagawa kitang hindi mapakali. Ngumiti ng mapait si Justin. Napanood ninyong dalawa ang paglaki ko sa paglipas ng mga taon. Pareho kayong may espesyal na lugar sa puso ko. Kami ba talaga ang nasa puso mo? Masungit na tanong ni Jane. Nakasimangot si Justin nang tumayo siya sa pagkakaupo at umiling. Hindi ako pupunta sa kalsadang iyon. Mas matalino ka kaysa sa akin. Ngunit ang problema ay kahit gaano ka katalino, ikaw pa rin ang prinsesa ng Wales na kailangang ikasal. Lumapit si Jane kay Justin at sumando sa kanya. Alam mo kung bakit ako nandito. Huminga ng malalim si Justin. Jane, sa tuwing nakikita-kita, naaalala ko ang kagandahan ng isang hilaw na kristal, hindi nagalaw, hindi inukit. Ito ay isang piraso ng sining na nabuo ng langit. Ngunit alam ko rin na kung hahayaan ko ito ay mananatiling kristal magpakailanman. Ang kristal ay perpekto sa aking puso ngunit hindi ito magiging isang likhang sining. Ito ay isang makasariling pagpili na gagawin. Kung gayon, hayaan mo na lang itong walang kinulit magpakailanman, bulong ni Jane.
Hayaan ang kristal na manatili sa tabi mo ng tahimik. Mapoprotektahan mo ito at magiging masaya ito. Hindi nakasagot si Justin, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. Sinulyapan siya ni Jane at malumanay na ngumiti, I like you, Justin. I really do. I'm very sure of it. 837. Naramdaman ni Justin na napawi ang kanyang hininga sa kanyang prangka. Patuloy na ngumiti si Jane. Huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Sa sandaling umibig ako, iyon din ang sandaling nagbago ang lahat para sa akin. Napagtanto ko na sa malalim at madilim na mundong ito, palaging may sinag ng araw na naghihintay sa akin sa kabilang panig. Hindi ako worth it. Umiling si Justin. Iyan ang tawag ko, matigas na sabi ni Jane. Dahan-dahang pinasadahan ni Justin ang kanyang mga kamay sa damuhan na kanilang inuupuan. Jane, wala akong itatago sa iyo at maibabahagi mo sa akin ang lahat ng iniisip mo. Nandito tayo ngayon, nakahiga ng magkabalikan. Nakaramdam ng pagkalugi si Jane. Pero parang hindi. Parang kalahating mundo pa rin ang pagitan namin. Sa pagkakataong ito, hindi alam ni Justin kung paano sumagot kaya nanahimik siya. Justin, panimula ni Jane. Please don't chase me away kahit na ayaw mo akong nandito sa tabi mo. Wala na akong ibang mapupuntahan. Promise me. Matagal itong pinag-isipan ni Justin. Nang makapag-isip siya, tumayo siya at naglakad pabalik sa party. Bigla siyang napahinto habang nakatalikod sa kanya. Pangako ko. Nagpatuloy si Justin sa paglalakad pabalik sa party. Napangiti si Jane habang pinagmamasdan ang kanyang figure na umatras sa di kalayuan. Isang maselang figure na nakasuot ng low-cut na pulang damit ang lumitaw sa harap ni Justin nang lumiko siya malapit sa lokasyon ng party. Si Hannah ay nakatayo sa sulok na walang pag-iisip, hawak ang isang baso ng champagne. Nakatali ang kanyang buhok na nagbigay pansin sa kanyang busty chest sa low-cut dress. Ibang-iba ang itsura niya kung paanong una silang nagkita. Para siyang malungkot na bulaklak na nakatayong mag-isa sa sulok. Hindi na malaya ni Justin hanggang sa tumangala siya at nakitang si Hannah iyon. Natigilan siya sa kanyang mga hakbang. Si Hannah ay natarante nang makita din siya at nagmamadaling ibinaba ang kanyang ulo. Masaya akong makilala ka dito. Sinubukan ni Justin Gibson na kumilos ng walang pakialam at binati siya. Kinagat ni Hannah ang kanyang labi at tumango bilang tugon. Bumalik na tayo. Baka i-dock nila ang bayad mo sa pagpapabeya. Nagbiro si Justin at nagsimulang maglakad pabalik. Sa totoo lang, sa sandaling nakita niya ito, napuno ang kanyang isipan ng mga mapang-akit na hilanghing na narinig niya kahapon ng gabi. Paano niya pipigilan ang sarili kung mananatili siya roon kasama niya? Nag-ipon ng lakas ng loob si Hannah at tinawag siya. Maghintay. Huminto si Justin sa kanyang kinatatayuan. Lumingon si Hannah, punong-puno ng luha ang kanyang mga mata. Justin, ang tingin mo ba sa akin ay isang marumi at walang hiyang babae? Isang taong alam lang kung paano maging masama. Natigilan si Justin. What made you say that? Hindi na sana kita babatiin kung totoo. Ang sweet mo lang magsalita, no? Isang multo ng ngiti ang pinakawala ni Hannah. Hindi mo kailangang gawin ito. Lalo lang akong mapapasama nito. Bamantong hininga si Justin at mapait na ngumiti. Dahil patuloy mong iginigiit iyon, ipagdasal mong sabihin, anong bahagi mo ang sa tingin ko ay kasuklam-suklam. Hindi iyon nakasagot ni Hannah at napalingon siya sa kahihiyan. Tiyak na narinig mo ako kahapon. Kailangan mo ba akong ulitin? At kaya dapat kong ipagpalagay na ikaw ay isang kasuklam-suklam na tao dahil lamang sa nagsasalsal ka. Tanong ni Justin na may paghamak. Masyado kang mataas ang tingin mo sa akin at nagiging self-centered ka. Nagulat si Hannah nang marinig ang kanyang tugon. Ipinagpatuloy ni Justin, mayroong bilyon-bilyong tao sa mundo na lahat ay nagtataglay ng parehong sexual na pagnanasa na mayroon ka. Kung iniisip ng lahat na ang masturbation ay katumbas ng depresyon, maaari silang mawala para sa lahat ng aking pag-aalaga. Sa palagay mo ay bihira ang mga diborsyo. Sa tingin mo wala silang sariling mga pangangailangang sexual.
Kung hindi dahil sa kanilang pangalawang asawa o kasintahan, saan pa ba sila naglalabas ng kanilang pagnanasa? Huwag kang ang katawa-tawa. Lalaki lang ako at babae ka lang. Nahuli lang kita sa maling oras. Hindi naman ako virgin na hindi pa nagagawa sa babae. Hindi ka naman middle school kid na nagbabasa ng malalaswang nobela buong araw, kaya bakit kailangan mong mag-isip ng napakababa sa sarili dahil sa ganito? Nauutil na sabi ni Hana, kung gayon. Bakit ka nagpanggap na parang walang nangyari? Kinagat ni Justin ang kanyang mga labi at mamantong hininga. Wala akong choice. Maganda ka at maganda ang katawan mo. Kung hindi ko makokontrol ang kilos ko, baka masira ang reputasyon mo at matanggal ka sa trabaho. Ikaw ang unang babaeng kasamahan na nakilala ko sa Yellow. Hindi kita kayang petuhin na parang laruan. Hindi mapigilan ni Hana ang kanyang kaligayahan kahit hindi siya makapaniwala sa papuri nito. Namumula ang pisngi niya habang hindi mapakali na nakatayo, hindi alam ang sasabihin. Naiintindihan mo ba? Ikaw ay isang babae na may mga pangangailangan ng isang babae. Huwag masyadong mag-isip tungkol dito. Napangiti si Justin. Tumango si Hana. Salamat. Pasensya na sa pagdududa ko sa iyo. Ikinumpas ni Justin ang kanyang mga kamay upang putulin siya habang siya ay tila malapit ng magtapat. Ayos lang, huwag mo na masyadong isipin iyon. Kukuha lang ako ng pagkain. Nagmamadali siyang umalis pagkatapos noon. Ang mga labi ni Hana ay pumulupot sa isang nahihiyang ngiti habang pinapanood siyang umalis. Kumuha ng plato si Justin at mabilis na pumunta sa buffet line. Magiging abala siya sa press conference at welcome party mamaya. Si Marian at Talia ay hindi makasama ni Justin dahil pareho silang abala sa pakikipag-usap sa mga kasosyo sa negosyo. Kaya nag-explore si Justin sa paligid ng campus at nagkaroon pa ng oras para umidlip. Nagsisimula pa lang ang party ng gumabi na. Lumapit si Marian kay Justin at ikinulong ang kanyang mga braso sa kanya. Tumingin siya sa kanya ng taas-baba habang may pag-aalinlangan na sinabi, saan ka nagpunta kaninang hapon? Nagkaroon ka ba ng relasyon? Napangiti ng awkward si Justin. Wala akong magawa at hindi ko naintindihan ang mga sinasabi nyo, kaya umidlip ako. Huwag kang mag-alala, wala akong kasama. Tumango si Marian na may kontentong ngiti. Maraming magagandang babae sa campus. Pero duda ako na pupuntahan ka nila dahil medyo katamtaman ka sa parehong estilo at hitsura. Humihingi lang ako ng kasiyahan, may tiwala ako sa iyo. Oo naman, bakit ko sila titignan kung mayroon akong magandang asawa na katulad mo? Sinubukan ni Justin na pasayahin siya. Pero naging malamig ang mukha niya. Ano ang ginawa mo kay Miss Jane sa likod ng laboratorio? Nagulat si Justin nang ngumiti siya ng mapait. Nakita mo kami. Paano ko mapalampas ang aking dalawang pinakamalaking target? Napuno ng pagpatay ang kanyang mga mata nang sabihin niyang, dinala kita dito dahil naniwala ako sa iyo. Kung nanligaw ka kay Miss Jane sa likod ko, kakanselahin ko ang proyekto at ibabalik ko siya. At ikaw, Magdurusa. Pawis na pawis si Justin. Marian, hindi ganoon iyon. Ang mayroon lang kaming oras para sa isang mabilis na chat. It better be. I don't have the right to control your actions but I am working hard towards our relationship. Ikaw ang nagsabi na matutulog na lang tayo pagkatapos nating ikasal. If you dare to find any more girls, I'll show you just how cruel a woman can be, do you understand? 838. Napalunok at tumango si Justin nang mapaharap sa kanyang nakakasilaw na titig. Nang babalik na sila sa hall, tumunog ang mobile phone ni Justin. Dinukot niya ito sa kanyang bulsa at nakita ang caller ID. Si Melinda iyon. Hindi siya nakdalo ngayon, nananatili sa kumpanya upang ayusin ang ilang bagay. Pero dapat ay nakaalis na siya sa trabaho ngayon. Sinagot ni Justin ang tawag sa harap ni Marian. Melinda, anong problema? Napabuntong hininga siya habang nagsasalita ng may pagkapanik. Justin, nawawala ang kapatid kong si Murphy. Ano? Ang kalahating sinabi ni Justin ay ang kalahati ay sumisigaw.
Sumimangot si Marian sa gilid, hindi siya comfortable sa katotohanan na tinawag ni Melinda si Justin sa pinakamasamang timing na maiisip. Sinabi ni Melinda, nakipag-away si Murphy sa aming ama kaninang hapon at nagbanta na tatakas siya sa bahay. Akala namin ay hindi siya seryoso ngunit hindi pa namin siya makontak. Wala kaming ideya kung saan siya nagpunta. Hinanap ko ang lahat ng lugar na inaakala naming pupuntahan niya. Tinanong pa namin ang kanyang mga kaibigan at wala silang ideya kung saan siya nagpunta. Paano kung? Don't panic. Bakit siya nag-away ng dad mo? Sumagot si Melinda, hindi ako sigurado. Pero sa tingin ko ay may kaugnayan ito sa pagkamatay ng kanyang ina. Bahagyang nadismaya si Justin, alam niyang malamang na narinig ni Murphy ang tungkol sa kung paano pinatay ni Oliver sina Suzy, Moon at Gar, kaya naman nag-away sila. Maaaring teritoryo ng Red Thorn Society ang Stonegate ngunit may mga koneksyon din ang tatay mo. Hindi ba niya siya mahahanap? Tanong ni Justin. Sumagot si Melinda, nasa ospital si tatay dahil masyado siyang nagalit sa away. Hindi siya nagpadala ng sinuman para hanapin siya at itinatanggi niya na anak niya si Murphy. Humingi ng tulong ang nanay ko sa Red Thorn Society pero 2 oras na ang lumipas at wala pa rin silang ideya. Bagamat kapatid niya sa ama si Murphy, malapit siya sa kanya. Laking gulat niya natatakas siya sa bahay. Nagsimulang mairita si Justin. Bakit hindi mo ako pinaalam kanina? Nauutal na sabi ni Melinda, ako. Ayokong magulo ka dahil dadalo ka sa isang malaking event kasama si Marian. Naisip ko na hindi kita iistorbohin kung kaya kong lutisin ito ng mag-isa. Kailan ka naging tanga? Paano mas mahalaga ang pagdalo sa isang event kaysa sa nawawala mong kapatid? Nagtaas ng boses si Justin. Si Marian na nakatayo sa tabi niya ay nagpakita ng mga palatandaan ng hindi kasiya siya. Si Melinda ay nagsimulang humagulgol muli. I'm sorry. Pwede mo ba akong tulungang mahanap siya? At saka, baka naligay siya sa gulo ng init ng ulo niya. Hindi nakayanan ni Justin ang kanyang pag-iyak. Huminga siya ng malalim at inaliw siya. Sige, tutulungan ko siyang hanapin ngayon. Mahahanap ko siya hanggat nandito siya sa planetang ito. Bumalik ka sa mga magulang mo at ibabalik ko siya kapag nahanap ko na siya. Okay, papakinggan kita, halos hindi makapag-isip ng maayos si Melinda. Lumingon si Justin kay Marian pagkatapos tapusin ang tawag. Marian, tumakas ang kapatid ni Melinda sa bahay at kailangan kong tumulong sa paghahanap sa kanya. Ikaw na mismo ang pumasok sa loob. Ano? Hindi malinaw na marinig ni Marian ang kanilang pag-uusap. Are you kidding me? Lahat sila naghihintay sa atin, paano mo ako iiwan kung alam na nilang asawa kita? Ano kaya ang iisipin nila sa akin? Wala akong magagawa sa sitwasyong ito. Pag-uusapan natin ito sa bahay. Alam ni Justin na pinababayaan niya siya ngunit wala siyang oras para magpaliwanag. Kung gumugol siya ng 1 pang segundo dito, mas delikado ito para kay Murphy. Maaaring may isang dahilan lamang kung bakit nabigo ang Red Thorn Society na mahanap ang anak ng pinuno ng Green Dragon Society. Dapat ay dinala siya sa isang lugar na hindi nila maabot. Walang oras si Justin para pakialaman ang nararamdaman ni Marian. Mabilis siyang tumakbo papuntang parking lot. Si Marian ay naiwan mag-isa sa labas ng bulwagan, nakakuha ng mga titig mula sa lahat. Nailalabas lamang niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagmumura kay Justin sa kanyang puso. Nakipag-ugnayan si Justin kay Mullen mula sa Sea Eagles nang makasakay siya sa kotse. Bagamat hindi maabot si Murphy sa pamamagitan ng kanyang telepono, malamang na nakakonekta pa rin ito sa internet. Ang kailangan lang nilang gawin ay i-hack ang database ng mga internet service provider para matukoy ang kanyang lokasyon. Wala pang 5 minuto, pinadalhan siya ni Mullen ng ilang text messages. Sa hitsura nito, nag-text siya sa isang lalaki na tinatawag na Gary bago siya nawala. Ang mga text ay tungkol sa pagpaplano niyang umalis sa Green Dragon Society at hilingin kay Gary na kunin siya at ipadala sa Summer Province. Tanong ni Justin, sino si Gary? Sinagot siya ni Mullen, siya ang nagpapatakbo ng pinakamalaking organisasyon ng smuggling sa probinsya ng Soo.
Ang kanyang ama, si Gao Feng, ay ang pinakasikat na underworld smuggler sa Zenica na pangunahing nakikitungo sa droga at mga ninakaw na alahas. Ang Summer Province ay nasa ilalim na ngayon ng kontrol ng Giant Whale Society dahil sa pagbagsak ng White Wolf Society. Maliwanag na pinaplano niyang palawigan ang kanyang kapangyarihan sa White Wolf Shore na siyang dahilan kung bakit niya sinakop ang kanyang kapangyarihan sa White Shore. Siya ay nakikipag-ugnayan din sa ilang mga lipunan sa ibang bansa. Halos mahulaan ni Justin kung ano ang nangyari. Kung gayon, nalaman mo na ba ang eksaktong lokasyon ni Murphy? Sumagot si Molan, ikinalulungkot ko, Your Majesty Pluto. Hindi namin mahanap ang eksaktong lokasyon niya sa napakaikling panahon, ngunit nahanap namin ang punong tanggapan ng Giant Whale Society. Mula sa mga text message, maaari naming ipagpalagay na wala siya sa anumang agarang panganib. Mukhang kaibigan niya si Gary at nagpapakanlong sa kanya. Naghahanap ng kanlungan. Siya. Ngumisi si Justin. Parang hindi gumagana ang utak niya. Ako na mismo ang titingin. Ang distansya sa pagitan ng Stonegate at ng Summer Province ay hindi gaanong kapansin-pansin, halos 2 oras na biyahe. Tiningnan niya ang address at nagmaneho papunta sa lokasyon pagkatapos tingnan ang GPS. Tinawagan ni Justin si Melinda upang i-update siya tungkol sa kanyang mga natuklasan. Sinabi rin ito sa kanya na matulog na siya kapag pagod na siya dahil baka late na siya makabalik. Nakahinga si Melinda nang marinig na nahanap na niya ang kinaroroonan ng kanyang kapatid. Dumating si Justin sa punong tanggapan ng Giant Whale Society makalipas ang 2 oras na siyang pinakamalaking nightclub sa mga lansangan. Ito ay matatagpuan sa timog ng lungsod malapit sa isang mataong night market. May nakapansing malaking blue whale neon sign sa pinto na binabantayan ng isang pangkat ng walang emosyong mga hunk. Sila ang namamahala sa pagkontrol ng korona at pagtugon sa mga pangangailangan ng mga panauhin. Naglakad si Justin patungo sa pinto pagkatapos niyang iparada ang kanyang sasakyan. Nang papasok na siya, pinigilan siya ng 2 hunk at magalang na sinabing, Sir, kailangan mong maging miyembro para makapasok. Magparehistro ka kung hindi ka pa. Tiningnan ni Justin ang signboard sa tabi na may nakasulat na presyo. Ang buwan ng membership ay nagkakahalaga ng 5,000 yuan habang ang taon ng membership ay nagkakahalaga ng 50,000 yuan. Ito ay karaniwang upang salin ang mayayaman mula sa mga karaniwang tao. Paano kung wala akong dalang pera? Binigay ni Justin ang kanyang mga kamay. Pagkatapos ay mangyaring bumalik muli kapag mayroon kang pera. Magalang pa rin ang hump. Ngumiti si Justin. Hindi ako nandito para maglaro. Hinahanap ko si Gary, nandito ba siya? Nagkatinginan ang mga hunk at nagtanong ang isa sa kanila, maaari ko bang malaman kung sino ka, at anong negosyo mo sa aming amo? Sinabi ni Justin, naghahanap ako ng isang tao. Kailangan ko ang kanyang input sa isang taong kasalukuyang sinusubaybayan ko. I'm sorry, maraming tao ang humihingi ng audience sa kanya pero wala siyang oras para sa kanilang lahat. Tumigas ang mukha ng hunk habang sinenyasan siya. Pakiusap umalis ka na. Napakamot ulo si Justin. Sa tingin ko ay nagkakamali kayo. Ha? Hindi ako humihingi ng pahintulot mo. Tinatanong ko kung nandito siya. Kung wala siya, tawagan mo siya, seryosong sabi ni Justin. Nagtawanan ng ibang mga guard nang marinig siya. Ang 2 hunk ay nagsimulang pumutok sa kanilang mga buko. Mukhang nandito ka para manggulo. Ang tagal na nating walang nang-aasar sa atin. Buti ka pa bilang isang punching bag. Akala ko madali kayong kausapin pero sa palagay ko laging nauuwi sa away. Napabuntong hininga si Justin. Naglaway ang hunk. Napakatigas ng ulo. Nakakilala ako ng mga katulad mo na puro kausap at walang aksyon. Isang kamao ang dumiretso sa kaliwang pisngi ni Justin. Iniabot ni Justin ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang kamao nang hindi tumitingin. Bitek. Malinaw na maririnig ang nakabibinging tunog ng bitek ng buto kahit sa mataong kalye. Ah! Napasigaw ang hunk sa sakit habang hinahampas siya ni Justin sa lupa bago niya mabawi ang kanyang kamay. Ngumisi si Justin at pumalakpak ng kanyang kamay habang ang iba ay nagulat sa pagbabago ng mga pangyayari.
O, maaari kong gibain ang buong gusali. Kailangan niyang lumabas pagkatapos nito, hindi ba? 839. Ang akala ng lahat ay baliw si Justin sa napakayabang kumilos. Karamihan sa mga dumadaan ay ayaw mahuli sa away sa kalye kaya nagpa siya silang lisanin ang lugar. Sanay na siya. Sabay tayo. Nagsenye sila sa isa't isa at sabay-sabay na umaban. Sa loob ng ilang segundo, napuno ang hangin ng mga tunog ng pagsuntok at pagsipa. Bagamat napakahusay ng mga gwardya, natural na hindi sila kalaban ni Justin. Hindi talaga sisirain ni Justin ang nightclub dahil ito ay matatagpuan sa isang mataong kalye. Hindi lahat ay kailangang mauwi sa pagdanak ng dugo. Magiging totoong demonyo siya kung gagawin nito. Ang kailangan lang niyang gawin ay dahan-daang lapitan ang mga miyembro ng lipunan at ito ay sapat na. Ang mga tao sa underworld ay naglagay ng lubos na kahalagahan sa kanilang reputasyon. Ang paghamon dito ay nangangahulugan ng paghamon ng kamatayan. Ibinaba ni Justin ang isa sa kanila sa bawat pagindayog ng kanyang braso. Suluhin, liko, buhatin, ihagis. Napakadali lang noon. Nang malapit na ang mga gwardya, naramdaman nila ang kanilang sarili na itinaas mula sa lupa. Sa oras na maalala nila ang kanilang mga iniisip, nasa kalahati na sila patungo sa isang pader. Bang bang bang. Sunod-sunod na banggaan ang bumulaga sa lahat ng nanunood at naghiyawan sa takot ang mga babae. Si Justin ay dahan-daang pumasok sa nightclub matapos alagaan ang mga gwardya. Ang interior ay idinisenyo ng may karangyaan sa isip at mukhang mas maluwag kaysa sa tila mula sa labas. Walang kamalay-malay ang mga tao sa loob sa nangyaring away na walang pakialam. Pinaikot nila ang kanilang mga katawan sa musika at ang iba ay halatang high sa droga. Tumingin pa si Justin at nakakita ng mas maraming tao na nagpapatunay kung gaano kahusay ang negosyo sa lugar na ito. Sa paghahanap ng isang hagdanan, nakita ni Justin ang isang pagpipinta ng Europa na naruroon sa pasukan nito. Katulad ng pasukan, ang hagdanan ay binabantayan ng malalaking gwardya. Tumingin si Justin sa paligid. Ang pangunahing punong tanggapan ng Giant Whale Society ay dapat na matatagpuan sa mas malalim na lugar sa loob ng nightclub. Sa kanyang mga pagtatansya, ito ay dapat sa isang lugar sa itaas ng mga hagdan. Kaya sa pag-iisip na iyon, tumakbo si Justin sa hagdan. Kasabay nito, ang mga gwardya sa itaas ay nakatanggap ng abiso tungkol sa trespasser. Agad nilang natagpuan si Justin pagkatapos. Siya na. Kunin mo siya. Isang grupo ng mga gwardya ang sumugod sa harap na may nakakatakot na aura na gustong punitin siya. Walang pakialam si Justin kung gaano kabilas o ilan ang dumating. Sa sandaling may makalapit sa kanya, itutulak niya ang mga ito paakyat ng hagdan. Sa kalaunan, lumakad siya sa corridor at sa isang art corridor. Isa itong art corridor dahil may mga art statues, paintings, at poem wall art sa magkabilang gilid ng corridor. Si Justin ay hindi isang profesional sa anumang paraan, ngunit alam niya na ito ay nakadisplay para makita ng mga tao. Ngunit kakaiba, para sa isang taong di umano'y mahilig sa sining, inilagay niya sila sa isang maingay na nightclub sa teknikal na paraan sa punong tanggapan ng isang underworld society. Maya-maya lang, lumabas ang isang grupo ng mga babae sa dalawang hanay. Nakasuot sila ng masikip na katad na damit na nakayakap sa kanilang dibdib at puwitan. Karamihan sa kanila ay may halong dugo, ang iba ay tan at ang iba ay Caucasian na may itim na buhok. Ang tanging bagay na ibinahagi nila ay ang lahat sila ay sinanay ng husto. Masasabi ni Justin sa kanilang nabuong pangangatawan na ang isang ordinaryong tao ay hindi makakapantay sa kanila. Nagpatuloy si Justin na lumakad pasulong nang makitang walang plano ang mga babae na atakihin siya. Nang siya ay liliko na sa isang sulok, isang babaeng may pulang buhok ang tumawag sa kanya, "Pakiusap, lumiko sa kanan, hinihintay ka ng aming Panginoon." Narinig ni Justin ang isang bahid ng Russian accent at nagulat siya. Ang Giant Whale Society ay mas misteryoso kaysa sa una niyang naisip. Nakarating siya sa kwarto matapos maglakad sa mahabang hallway. Itinulak ni Justin ang makakapal na pulang kahoy na pinto at pumasok sa silid. Agad niyang naramdaman ang paglubog ng kanyang mga paa sa isang cashmere Persian carpet.
Isang lalaking nakaasol na damit ang nakaupo sa sofa, may hawak na pamaypay sa isang kamay habang umiinom ng Taiguanyan tea. Sa tabi niya ay isang babaeng Caucasian na may blonde na buhok, nakasuot ng pink na bikini. Umupo siya sa ibabaw ng sofa habang nakaunat ang mga paa. Ang maselang paa niya ay pumapalibot sa bibig ng lalaki. Dinilaan niya ang paa nito pagkatapos humigop ng tsaa na para bang ito ay masarap. Minsan ay kakagitin pa niya ito ng mahina para asarin siya. Umupo si Justin sa sofa sa tapat nila habang nanunood na may kakaibang ngiti. Maya-maya ay lumingon na rin ang lalaki na may maamong ngiti sa labi. Ang mga paa ng babae ay maaaring maging kasing kaakit-akit gaya ng iba pang pagpipinta, hindi ba? Nagkibit balikat si Justin. Sa tingin ko mas gusto niya kung dinilaan mo ang kanyang pondiya. Pumalaklak ang lalaki. May fetish lang ako. Hindi ibig sabihin na nagnanasa ako sa babae. Napagkamalan mo siguro ako. Kung ang pagdila sa bahagi ng babae ay katumbas ng pagpapahalaga, mas gugustuhin kong ito ng aking pagtuon sa ibang bagay, sagot ni Justin na may naiinip na tono. Kumunat ang noo ng lalaki at ikanaway ang mga kamay. Pailay. Pero ayos lang, hindi ako makikipagtalo sa isang karaniwang tao. Napagtanto ni Justin na ang taong ito ay mas baliw kaysa sa kanyang sarili. Ako si Gary Gattin, ang Young Master ng Giant Whale Society. Dapat ay ikaw ang manugang ni Oliver mula sa Green Dragon Society, Mr. Justin, tama ba? Tanong ni Gary habang kinakawayan ang kanyang pamaypay. Hindi nagabalang sumagot si Justin at tinanong siya, nasaan si Murphy? Sumagot si Gary, ang nanay ni Murphy ay kaibigan ng aking ama. Dahil nakilala ko siya, nagpasya siyang manatili dito ng ilang araw pagkatapos tumakas sa bahay. Kung narito ka para sunduin siya, ikalulugod kong tawagan siya. Lahat ng nangyari sa labas ay hindi pagkakaunawaan. Nagulat si Justin sa kanyang mga sinabi. Hinahayaan niya si Murphy ng ganun lang. Nag-overthink ba talaga ako sa mga bagay-bagay? Maya-maya lang ay may mga ingay sa labas ng pinto. Isang pamilyar na binata ang nakatayo sa pintuan, at sigurado, si Murphy iyon. Bayaw! Si Murphy ay nakasuot ng puting singlet na may boksingero. Nasa sabik siyang makita si Justin. Bakit ka nandito? Sumenya si Justin na lumapit sa kanya. Sa sandaling mahuli niya siya, naamoy ni Justin ang isang bagay mula sa kanya at sumimangot siya. Spill, anong ginawa mo ngayon? Namula si Murphy at bahagyang bumulong sa tanong, hehe. Ako. Ginagawa ko ito sa isang babaeng Ruso. Bayaw, hindi mo alam kung gaano kakaiba ang gawin ito sa kanila. Higit na mas dakila kaysa sa mga babaeng nasa kolehiyo na nakasanayan ko na. Sila ay busty at curvy. Halos maubos nila ako. Gusto siyang bugbugin ni Justin ngunit naalala niya na hindi siya mas mahusay kaysa kay Murphy noong magkasing edad lang sila. Wala siyang masabi kaya umubo siya. Mabuti na lang at hindi ko hinayaang makipag-date si Sheila sa iyo. Hindi ka mas magaling sa akin. Ipinagtanggol ni Murphy ang kanyang sarili. Iba iyon. Seryoso ako sa pakikipag-date kay Sheila. Tinanggihan niya ako kaya kailangan kong makipaglaro sa ibang mga babae. Kung hindi man ay naging tapat ako sa kanya. Kalokohan. Walang maniniwala sa iyo. Pareho kayo ng tatay mo. Naiinis na sabi ni Justin. Nagdilim ang mukha ni Murphy. Hindi ko siya tatay. Tumanggi akong magkaroon ng ama na katulad niya. Kumunat ang noo ni Justin. Tila may nahanap si Murphy ngunit hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ito. Sinabi niya kay Gary, aalis na kami. Ibabalik ko siya sa Stonegate para ipagpatuloy mo ang pagdila sa kanyang mga paa. Sana, hindi na mabaho ang hininga mo pagkatapos nito. 804 na po. Ayaw umalis ni Murphy. Bro-in-law, huwag mo akong ilayo. Gusto kong manatili dito, ayoko nang bumalik. I'm not asking for your permission. I'll give you two choices, either bumalik ka sa Stonegate gising o ibabalik kitang tulog. I suggest go with the former option. Mas masakit lang ang huli. Napakunot ng noo si Murphy. Wala bang third option?
Ang pangatlong opsyon ay i-castrate kita dito ngayon, walang pakialam na sabi ni Justin. Tinakpin ni Murphy ang kanyang pondiya. Sasama ako sa iyo, ang unang pagpipilian. Talagang ang una. Mukhang hindi ka pa nasisiraan ng bait. Tinapik ni Justin ang kanyang ulo at umalis patungo sa pinto. Si Murphy ay nagbigay ng mapait na ngiti at binati si Gary bago tumakbo ng mabilis na hinabol si Justin. Pagkatapos nilang lumabas ng punong tanggapan ng Giant Whale Society, hinailan ni Justin si Murphy sa isang sulok at tinanong bakit ka nakipag-ugnayan sa Giant Whale Society. Ano ang sinabi sa iyo ni Gary? Inakala ni Justin na ang lahat ay malansa. Si Murphy ay hindi nang ahas na magsinungaling, nakita si Justin na seryosong kumilos tungkol dito. Ang nanay ko ay matalik na kaibigan ng pinuno ng Giant Whale Society, si Uncle Gaufang bago siya namatay. Hindi kami makapag-ugnayan dahil nasa ibang bansa sila. Nakipag-ugnayan sa akin si Gary para sa tanghalian. Medyo naabutan namin. Mabait siya sa akin. Sinabi ko sa kanya na gusto kong humingi ng kanlungan mula sa kanya nang makipag-away ako sa aking ama kaninang umaga. Gusto kong magsimula sa isang mababang posisyon sa Giant Whale Society at talunin ang aking ama kapag lumakas na ako. Ngunit sinabi sa akin ni Gary na bata pa ako at wala pa sa gulang, na dapat kong pag-isipan ito na mabuti bago kumilos dito. Binili niya ako ng pagkain at dinala ako sa labas para maglaro. Pagkatapos ay dumating ka. Nag-isip sandali si Justin at sinabing, iyon lang ba? Nag-isip sandali si Murphy at tumango. Yun lang. Paano mo nalaman na nandito ako? Tinapon ko ang phone ko sa tubig. Hinampis ni Justin ang kanyang ulo. Tumakas ka sa bahay nang hindi ka pa matanda. At naglakas loob kang bumisita sa iba sa pag-asang matalo mo ang sarili mong ama. Kung nangyari iyon, kailangan kong panoorin ang iyong kapatid at madrasta na umiiyak araw at gabi. Masama ang pakiramdam ni Murphy. Alam kong mali ang ginawa ko sa kapatid ko at tiyahin. Pero pinatay ang nanay ko ng bastard na iyon. Paano ko matatawag na ama ang isang lalaking tulad niyan? Sino nagsabi sa'yo niyan? Kumunat ang noo ni Justin. Nauutol na sabi ni Murphy mula sa dating kaibigan ng aking ina. Ngunit hindi ko masabi kung sino ito. Nangako akong hindi na. Naiinis na tanong ni Justin, nag-abala ka pa bang i-verify ito? Si Murphy ay nahuli. Hindi ko na kailangan. Masyadong biglaan at kakaiba ang pagkamatay ng nanay ko. At saka, binigyan ako ng napakadetalyadong pagkukwento tungkol sa nangyari. Ayaw sabihin sa akin ng mga tao sa Green Dragon Society kaya bet ko silang inutusan na huwag gawin iyon. Nadismaya si Justin kay Oliver. Napakasama niya sa pagsisinungaling kaya hindi niya magawang magsinungaling sa anak niyang tulala. Ngunit malamang na hindi niya ito sinusubukang itago sa kanyang anak. Kaya sa huli, naisip ito ni Murphy. Sabi mo alam mo ang mga detalye kaya bakit mo naisip na papatayin ng tatay mo ang nanay mo nang walang dahilan? Kinagat ni Murphy ang kanyang mga ngipin. Kahit na may nagawang mali ang nanay ko pa rin siya. Isang babaeng sumabay sa kanya sa lahat ng mga taon na iyon. Ang nangyari noong gabing iyon ay gustong patayin ng nanay mo ang tatay mo, sabi ni Justin. Nag-aalinlangan na nagtanong si Murphy, bro-in-law, parang alam mo na ang nangyari. Alam mo na ang tungkol dito sa lahat ng oras, hindi ba? Sinundot ni Justin ang kanyang noo. Nanay mo lang ang inaalala mo pero hindi ang tatay mo. Kung ang tatay mo ang namatay, papatayin mo ba ang nanay mo? Kahit mag-away sila, hindi para saktan ka. Naisip mo na ba na itinago nila ito sa iyo dahil ayaw nilang mag-overthink ka? Huwag mong kalimutan na may mga kapamilya ka na mag-aalala sa'yo. Nanatiling tahimik si Murphy na may matigas na ekspresyon sa kanyang mukha. Si Justin ay sumuko sa pakikipag-usap sa kanya dahil nahuli pa rin siya sa Giant Whale Society. Umiling siya, hindi maisip ang papel nila sa pangyayaring ito, kaya tinulak niya si Murphy sa kotse at umalis papuntang Stonegate. Makalipas ang 20 minuto, pinaandar nila ang sasakyan papunta sa highway. Walang masyadong sasakyan dahil hindi ito holiday o weekend. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, ang puting BMW ay bumilis na parang rocket.
Napasigaw si Murphy sa pinanibik nang makita niyang ang sasakyan ay umabot sa bilis na mahigit 240 kilometro bawat oras. Bro-in-law, ikaw ang idol ko. Paano ang bilis mong magmeneho? Napatingin si Justin. 200-ish pa lang at tuwang-tuwa ka na. Dapat behave ka kapag nakabalik ka na at huwag mo nang isipin na tumakas muli sa bahay. Kung kailangan kong tumakbo ulit hanggang Summer Province, itatapon kita sa tulay at hayaang ipadala ka ng ilog sa dagat. Napangiti si Murphy. Mabuti sana kung ikaw ang tatay ko. Pero mas matanda sa iyo ang nanay ko kaya hinding-hindi mangyayari iyon. Muntik nang mawala ng kontrol si Justin sa manibela. Paano nagkaroon ng kapatid na tulad niya si Melinda? Tandang pananong. Isip niya. Gustong buksan ni Justin ang musika para hindi na niya kailangang makinig kay Murphy. Ngunit nang pipindutin na niya ang buton, nakaramdam siya ng panganib. Boom! Humandar na ang makina at kumalat ang apoy sa buong sasakyan. Sa susunod na segundo, ang kotse ay sumabog sa apoy. Mula sa malayo ay nilamon na ng apoy ang sasakyan. Ang kotse ay sabog sa mga piraso sa paligid ng highway. Ang pagsabog ay maaaring nagpailaw sa isa pang sasakyan ngunit sa kabutihang palad ay walang tao sa paligid. Isang lalaki ang nakitang naglalakad palabas ng apoy, may karga sa kanyang mga bisig. Ibinaba ni Justin ang takot na si Murphy, malayo sa apoy. Lumingon siya at tinignan ang sasakyan na naging itim na abo. Nagliyab ang apoy sa kanyang mga mata. Nangangatil ang mga binti ni Murphy. Ang alam lang niya ay pagkatapos ng malakas na pagsabog, siya ay dinadala ni Justin sa apoy, hindi tinatabla ng init. Brother-in-law? Anong nangyari? Lumingon si Justin na walang ekspresyon ang mukha. Maaaring may naglagay ng bomba sa ilalim ng kotse noong wala ako at pinasiklab ito ng malayuan. Bomba! Napatulala si Murphy. WHO. Sino pa kaya ito? Ngumisi si Justin. Sa wakas ay pinagsama ni Murphy ang dalawa at sumigaw siya, kapatid na Gary. Hindi kaya. Bakit niya gagawin iyon? Kailangan natin siyang tanungin, sagot ni Justin habang naglalakad siya papunta sa gitna ng highway. Natigilan si Murphy, bro-in-law, ano ang dapat nating gawin ngayon? Binalik ni Justin ang isang tanong sa kanya. Ano ang gagawin mo kung may nang-aapi sa iyo? Maghihiganti ako. Tapusin mo siya. Napabuntong hininga si Murphy. Brother-in-law. Babalik ka ba para hanapin si Gary? Napakalakas ng lipunan nila. Nabalitaan ko mula sa tatay ko na nakikipagnegosyo sila sa mga nagbebenta ng baril at droga. Dalubhasa sa smuggling, isa sila sa pinakamalakas na lipunan sa bansang ito. Hindi ba dapat bumalik tayo para mag-imbestiga bago magkaroon ng conclusion? Sumimangot si Justin at tumingin sa kanya. You can go back yourself. Hindi ko naman sinabing isasama kita pagkatapos ng lahat. Sa sandaling ito, isang Volvo truck ang nagmamaneho patungo sa kanila sa napakabilis na bilis. Galaw mo, bayaw. Matatamaan ka. Napasigaw si Murphy sa takot. Ngumisi si Justin, mukhang excited. Not bad, not bad. Parang medyo disente siya sa trabaho niya. This makes things more interesting. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.